Habang inilalagay ni Saul ang katawan ng kanyang anak sa lupa, hinuhukay niya ang isang libingan na nagmamadali, nag-utos kay Brown. Upang mabigkas ang Kadesh, isang panalangin sa umaga ng mga Hudyo. Ang pelikula ay nagsisimula noong October 1944, 4 na taon sa World War II. Sa isang hapon, ang mga sundalong Nazi ay sumalakay sa isang nayon upang bilugan ang lahat ng mga Hudyo. Kasama si Saul Auslander na nagtatrabaho bilang isang Sonderkommando na Hudyo-Hungarian na bilanggo sa Auschwitz. Habang ang napakalaking alon ng mga tao ay pinipilit sa mga lansangan, tahimik siya at iba pang mga manggagawa. Escort ang mga ito sa lugar ng paggar ng konsentrasyon. Kapag doon, inutusan ng mga Hudyo na alisin ang kanilang mga damit at iwanan ang kanilang mga mahalagang bagay. Pinangunahan sila ng mga opisyal sa loob ng isang silid ng gas at magsagawa ng isang mass genocide. Habang ang prosesong ito ay isinasagawa, si Saul at ang mga manggagawa ay matiyagang naghihintay sa labas. Sa lahat ng patay pagkatapos ng paglanghap ng lason sa loob ng silid, kinaladkad nila ang mga bangkay. Lumabas at linisin ang buong lugar bago dumating ang isa pang pangkat. Ang stoic na si Saul ay nag-abang sa kanyang sarili. Tuklasin ng isang batang-batang Judyo na bahagya pa ring humihinga sa kabila ng paglanghap ng nakakalaso na gas. Agad siyang dinala sa isang silid kung saan sinusuri ng isang doktor ng Nazi ang kanyang mga vitals. Si Saul peeks sa loob ng silid habang tinawag ng doktor ang isang autopsy ng batang lalaki. Pakiramdam ay medyo may malitaw. Kinuha niya ito sa kanyang sarili upang dalhin ang katawan ng batang lalaki sa ang operating room kung saan ang itinalagang doktor ng bilangguan na si Miklos Niesli ay nakalagay. Sa kabila ng pag-alam ng kanyang pag-aalipin sa SS England kamatayan, si Joseph Mengele humingi siya sa kanya. Upang matulungan, ipaalam sa kanya na siya ay isang kapwa Hungarian. Hiniling niya sa doktor na iwanan ang katawan ng batang lalaki na hindi maayos na mailibing. Ngunit, si Miklos, pagtanggi dahil siya ay susunugin lamang tulad ng iba pang mga bangkay. Gayunpaman, pinapayagan ng doktor si Saul na gumastos ng 5 minuto lamang kasama ang batang lalaki sa gabi. Bago ang cremation. Pagkaraan nito, bumalik siya sa kanyang mga tungkulin sa mga crew ng paglilinis. Gayunpaman, siya ay pinalayas para sa pagtatanong ng maraming mga katanungan tungkol sa convoy ng mga Hudyo. Kalunan bago mangolekta ng mga manggagawa ang lahat ng mga mahalagang bagay na naiwan ng mga Hudyo, iniisip ni Saul tungkol sa paghahanap ng isang rabbi upang magsagawa ng isang libing na mahal para sa batang lalaki. Sa tulong ng isang kapwa inmate, itinuro siya sa crematorium kung saan naghahanda si Rabbi Frankel ang live na carbon. Kahit na ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ipinapahiwatig ng rabbi na wala siyang kapangyarihan na gumawa ng anuman at maari lamang manalangin para sa batang lalaki sa kanyang nag-isa. Nang maglaon, sumali siya sa Sonderkommando Abraham na itinalaga ng Oberkappa Biedermann upang mangolekta ng ginto at mabawi ang dokumentasyon bilang paghahanda para sa isang pag-aalsa. Hiniling niya kay Abraham na tumulong na makahanap ng isa pang ministro ng Hudyo, kaya't alam niya ang tungkol sa Greek. Rabbi ang renegade sa isa pang command unit na pinamunuan ng isa pang Oberkap Mietek. Inilarawan siya ng mga bilanggo bilang isang taong may sira na tao na nawalan ng pananampalataya. Kalunan sa pagitan ng mga paglilipat, nakikita ni Saul ang Oberkappa na humihiling kay Abraham na mag-smuggle ng mga litrato. Sa labas ng kampo na magsisilbing katibayan ng hindi makataong kalupitan ng mga kampo ng konsentrasyon. Patungo sa mga taong Hudyo. Dahil nakalock ang opisina ng Nazi commander, si Saul volunteers na maging locksmith ng operasyon sa kabila ng pagiging bihasa lamang sa pag-ayos ng relo. Naniniwala siya sa paghahanap ng renegade sa pamamagitan ng pag-alok ng kanyang tulong sa kanilang pamamaraan. Minsan pagkatapos, sa looban, inutusan siyang sumama sa kapwa inmate na si Katz upang gumanap pag-ayos ng trabaho, pagtanggap ng isang piraso ng alahas bilang isang suhol kung sakaling makompromiso siya. Dumating sila sa isang shack kasama si Saul na nagpapanggap na ayusin ang front door lock habang ang Oberkappa. Nakikipag-usap kay Mietek na pinapanood ang mga bilanggo. Kasabi nito, nagnanakaw si Katz ng isang camera sa loob ng shack at agad na kinuhanan ng litrato ang sa labas ng cremation. Natatakot para sa kanilang kaligtasan sa paglapit ng mga gwardya sa pakikinig, itinago ni Saul ang camera sa pamamagitan ng isang malapit. Alsa ng tubig. Habang inutusan silang ipagpatuloy ang trabaho ng locksmithing, hinahanap ng mga opisyal ang shack na ngunit hanapin, isang bagay na kailangang makita. Pagkatapos ay pinagpapatuloy ni Saul ang kanyang pagsisikap na hanapin ng Greek rabbi sa pamamagitan ng pag-sneak sa isang truck ng transportasyon upang sumali sa isa pang unit ng Sonderkommando. Siya at ang mga bilanggo ay nakarating sa isang kalapit na ilog ng ilog kung saan ang mga abo ay itinapon sa ilog. Pagdating, nakita niya ang renegade na abala sa pag-shovel sa baybayin. Humihingi siya ng tulong upang manalangin para sa batang lalaki sa kanyang libing, ngunit hindi siya pinansin. Upang pilitin siya, binanggit ni Saul ang isang pagpapala ng mga Hudyo upang alerto si Mietek. Kapag hindi ito kumbinsihin sa kanya, itinapon niya ang kanyang pala sa ilog, pinilit ang renegade upang makha ito. Nakikita na wala siyang pakialam sa pagkalunod si Saul na hindi marunong lumangoy, bahagya. Hinila siya, inaalerto ang mga gwardya ng SS sa lugar. Kahit na hindi makapagsalita ng Hungarian, ang komandant ay nag-iimbestiga kay Saul sa pamamagitan ng isang tagasalin. Nasiyahan sa pangangatuwiran, pinapayagan niya siyang bumalik sa trabaho, ngunit pinatay ang renegade. Injuries. Si Mietek, na napagtanto na si Saul ay mula sa ibang unit, ay kinokontrol siya. Gayunpaman sa kabutihang palad, siya ay nalulugod kapag binigyan ng alahas na nakatago sa ilalim ng medyas ni Saul. Bumalik sa kampo sa gabi, kasunod ng isang roll call, tahimik na sneak si Saul sa ang tanggapan ng doktor, hindi alam na makikialam niya ang mga opisyal ng Nazi na darating upang siya sa atin ang lugar. Nahuli ang pulang ulo, dahilan ni Saul na nililinis niya ang silid, ngunit ang isa sa mga opisyal ay tinutukso siya. Mapaglarong sumasayaw ng isang sayaw na Hudyo upang mangutya ang kanyang pamana. Matapos mapilitan sa labas ng silid, bumalik siya sa crematorium na natalo at tumingin. Matapos ang mga bangkay, hindi pagtupad upang mahanap ang katawan ng batang lalaki. Sa panahon ng downtime ng mga manggagawa, ang isang forlorn na si Saul ay nagalit sa Miklos, na ginagarantiyahan ang bata ay nakatago mula sa iba pang mga doktor.
Inalis siya ng doktor sa labas ng silid ng autopsy, ngunit sa halip na hintayin siyang matapos, trabaho pumasok si Saul at maingat na lumusot sa katawan ng bata na binabalot siya sa loob ng malaking brown na sako upang maiwasan ang pagtuklas. Matapos maglakad sa mga pasilyo na puno ng mga manggagawa, umakyat siya sa itaas ng barracks, halos nakakakuha ng isa sa mga bilanggo kung hindi para sa kanyang banta na ilantad ang kanyang mga lihim. Pagkatapos ay inilalagay niya ang batang lalaki sa isang cot sa kanyang silid. Pumunta siya sa palanggana upang hugasan ang kanyang mga kamay nang ipinaalam ni Abraham na ang kanyang mga sandata ay na-smuggle sa kampo, kaya dapat silang maghanda upang may sagawa ang pag-alsa sa umaga. Iginiit ni Saul na nangangailangan pa rin ng isang rabi upang manalangin para sa batang lalaki na tiniyak ni Abraham na maaari niyang hilahin sa pamamagitan ng isang tao kung magtagumpay sila sa pagtakas. Hindi nagtagal, habang naghahapunan, tinawag si Saul sa isang maikling pagpupulong ng mga bilanggo. Humihiling sa kanya na malaman ang tungkol sa paghawak ng isang baril. Bigla, ang mga truck na puno ng mga bagong pangkat ng mga bihag ng mga Hudyo ay dinala sa kampo, pag-uudyok sa mga manggagawa na ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin. Si Biederman ay nag-escort kay Saul sa labas ng patio upang makipagkita kay SS Commandant Mahal na nag-utos ang Sonderkommando upang linisin ang hapagkainan sa boardroom. Kalaunan ay nasasaksihan niya ang isang pag-usap sa pagitan ni Biederman at ng komandant na nag-utos, ang Oberkapa upang ilista ang 70 mga pangalan sa kanyang unit. Kahit na ang layunin ng pagsulat ay hindi malinaw, hinihinala ni Biederman ang listahan ng mga tao na isakatuparan sa lalong madaling panahon. Bumalik si Saul sa crematorium upang ipatawag ang isa pang inmate sa bawat tagubilin ng komandant. Agad siyang inilagay sa isa pang detalye ng trabaho sa pamamagitan ng pag-shovel ng carbon sa nasusunog na hurno. Pagkaraan nito, nagtitipon siya sa pangkat sa labas kung saan inihayag ni Biederman ang listahan kay Abraham. Pagkatapos ay tinuro niya ang isang nag-aalangan na si Saul na mag-escort ng ilang mga bilanggo sa kampo ng kababayhan, kung saan dapat silang makakuha ng isang pakete ng gunpowder mula sa isang bilanggo na nagngangalang Ella na personal na nakakaalam kay Saul. Hindi nagtagal ay nagdala sila ng mga pailas ng mga mahalagang bagay sa iba pang kampo at sa pamamagitan ng suhol ng isang bantay. Sila ay humantong sa lugar ng paradahan kung saan tinawag ng tagapag-alaga si Ella. Nang makita si Saul, nag-freeze siya sandali at binigyan siya ng isang maliit na bag ng pulbura. Dahan-dahan kinokontrol niya ang kanyang kamay na nagpapahiwatig sa mga nakaraang damdamin, ngunit lumalaban siya na iwan ang lugar. Nagmamadali habang tinawag niya siya sa pamamagitan ng kanyang unang pangalan. Matapos ang matagumpay na pagkuha, maraming mga bagong batch ng mga Hungarian na Hudyo ang nagtipon sa labas. Ang maraming at kumuha ng escort sa isang lugar ng kakahuyan na tinatawag na pit mula pa sa mga silid ng pugon. Hindi na maaring sakupin ang lahat. Habang walang napansin, sinasadya ni Saul na sumabog sa natatakot na karamihan, naghahanap ng isang rabi. Kabilang sa mga ito, habang papalapit sila sa kakahuyan, naririnig ang mga putok na inihayag ng mga opisyal ay ang pagpapatupad ng mga Hudyo pagdating nila. Hindi nagtagal pagkatapos maghanap sa paligid, isang Frances na nagngangalang Brown ang lumapit na nakakumbinsi kay Saul na she's like Sangvor. Habang ang eksena ay nagiging magulong, na hiniling ng lahat na hubarin ang hubad na maging masunog na buhay. O binaril sa isang hukay, sinubukan niyang sneak ang rabi sa kampo ngunit nahuli sa kabutihang palad, kinikilala ni Michal si Saul na naisave siya mula sa pagpatay ng mga Hudyo, kahit na siya, humihingi ng 2 pulseras bilang pagbabayad. Kapag umalis ang Oberkoppel, muling pinagsama ni Saul ang rabi, at pagkatapos ay disguises siya bilang isang miyembrong Sonderkommando. Humingi siya ng tulong sa kanya upang magsagawa ng isang libing ng mga Hudyo para sa batang lalaki na ipinahayag niya ay ang kanyang anak. Bumalik sila sa kampo at nagtitipon kasama ang mga kalalakihan na nakalista ni Biederman na namatay habang ang kaguluhan sa mga hukay. Sa pamamagitan ng ilang pangatuwiran, pinapayagan ng utos ng SS ang mga kalalakihan na pumasok sa mga bakuran sa kabila. Gumagawa lang ng 67 kalalakihan. Sa pag-abot nila sa mga cell, si Rabbi Frankel, na tumanggi sa kanyang kahilingan, ay sinisisi siya para sa smuggling. Isang tagalabas, ngunit iginiit ni Saul na ang bata ay dapat na ipagdasal. Habang nakaupo si Brown, binuksan niya ang tela at nililinis ang tubig ng kanyang anak na may tubig. Bigla, lumitaw si Abraham. Kinakaharap siya tungkol sa package lamang upang malaman na nawala siya. Itabang hinuhubaran ng Karmainenses sa Magufoys, Herod. Ang isa sa mga tagapag-ayos ng plano ay natuklasan ang kanyang pagkabigo at sinuntok siya sa tiyan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Abraham tungkol sa patay na batang lalaki. Iginiit na hindi siya ang kanyang illegal lalaki. Sinabi niya sa kanya na panatilihing nakatago ang rabi at itapon ang bangkay bago umalis sa silid. Nang maglaon, pinutol ni Saul ang balbas ni Brown upang gawin itong mas maikli. Nang sumunod na umaga, siya at ang rabi ay nagmamadali na naghukay ng libingan para sa kanyang anak na tatawagin lamang. Sa loob ng mga bilanggo kapag ang isang alarma ay namumula. Habang naghihintay sa isang lugar na may hawak, tinawag ng mga bilanggo si Saul para sa hindi papansin ng lahat. Kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasama ng Brown sa kanilang kulungan. Dahilan niya si Abraham na patuloy na itinanggi na mayroon siyang anak. Nang maglaon, ang mga opisyal ng SS ay pumila sa mga bilanggo sa patio para sa roll call at makakuha ng pisikal. Sinuri ni Miklosh na lihim na nagsasabi kay Saul ay kakailanganin niya ang isang kapalit na bangkay tulad ng ang kinuha niya. Ang mga bilanggo ay inutusan na bumalik sa crematorium upang ipagpatuloy ang kanilang mga gawain kung kailan. Natuklasan nila na ang unit ni Biederman ay pinatay ng SS. Si Abraham ay nagdudulot ng isang eksena na humahantong sa isang all-out riot kasama ang iba pang mga bilanggo na umatake sa. Habang pinoprotektahan ni Saul ang rabi mula sa scuffle, natagpuan siya ng kapwa organizer na nagtuturo. Siya upang labanan muli sa kabila ng kanyang pag-aalangan. Ang mga kalalakihan ay umakyat sa itaas at tumungo sa labas ng patio kung saan nagpapatuloy ang paghihimagsik. Si Saul ay nagmadali na bumalik sa site ng dig at kinukuha ang bangkay ng batang lalaki na patuloy na dodging, putok ng baril at bomba upang maabot ang panlabas na lugar. Pagkatapos ay nakatakas siya sa hindi nasaktan sa kakahuyan kasama si Brown at iba pang mga bilanggo na tumatakbo sa iba. Mga direksyon. Tumakas sila sa malayo hanggat maaari hanggang sa hindi nila marinig ang tunog ng mga sirena sa kampo. Di nagtagal, ang pares ng mga pagtakas ay umabot sa ilog. Habang inilalagay ni Saul ang katawan ng kanyang anak sa lupa, hinuhukay niya ang isang libingan na nagmamadali, nag-utos kay Brown, upang mabigkas ang Kaddish, isang panalangin sa umaga ng mga Hudyo.
Sa kasamaang palad, ang bilanggo na nagsasabing isang rabi ay inihayag ang kanyang sarili bilang isang pandaraya kapag siya fumbles sa mga salita ng panalangin. Bigla, maraming nakatakas na mga bilanggo ang dumating at lumangoy sa kalayaan, kasama si Brown na sumali sa kanila. Sa dahan-dahang pag-abot ng mga gwardya ng SS sa lugar, dinala ni Saul ang katawan ng batang lalaki sa buong ilog. Gayunpaman, ang kasalukuyang ay napakabilis na ginagawang pakikibaka siya upang manatiling nakalutang dahil sa idinagdag. Pagkatapos ay nawalan siya ng pagkaunawa sa bangkay, ngunit ligtas na hinila mula sa tubig ni Rabbi Frankel. Naging forlorn si Saul, nawawala ang batang lalaki habang lumilipas ito sa kanya. Ang rabbi ay nakakakuha sa kanyang mga paa at kinagabayan siya habang naglalakbay ang mga bilanggo dumating sa isang malaglag sa kubatan. Habang nag-recuperating, tinalakay nila ang pagsali sa paglaban ng Poland ngayon na ang Red Army ay nayulat na malapit. Nakakaintriga, napansin ni Saul ang isang batang magsasaka na sumisilip sa labas. Pagkatapos ay ngumiti siya sa kanya, na tila paalalahanan ng anak na nawala. Nagtatapos ang pelikula habang tumatakbo ang batang lalaki bago humawak ang isang opisyal ng SS at pinapanatili siyang tahimik. Ang mga gwardya ay nagmamadali patungo sa malaglag. Matapos siyang palayain, ang batang lalaki ay sumakay sa makapal na kagubatan habang ang putok ay sumabog mula sa ang kabaligtaran ng direksyon na nagpapahiwatig ng mga bilanggo ay natuklasan.